Ang problema ho natin dito, yung inyong RDO District Office, inassess nitong dalawang kulukoy na ito, yung kumpanya ng 36 million. Nagkaroon ng tawaran na reduce sa 6 million. And finally, 800,000. Tapos, ang bibigyan lang ng official receipt ay 200,000 lang. Ano po ito nangyari? Kaya nga po ito yung sinasabi na useless itong LOA. Kasi pwede palang tawaran from 6 million, 36, bumaba ng 6. Doon pala kagad, lugi na ang gobyerno. 200,000 lang ay i-resibo, sa kanya na yung 600,000. Talo yung gobyerno ho rito eh. Kaya nga, Mr. Commissioner, we really have to study this, sir. Itong LOA na ito, itong mga mission order, kasi hindi po nagagawa ang trabaho nito. Ginagawa lang po itong gatasan ng mga empleyado. RDO 44, Taguig, are you here? Yes, sir. Good morning. All right. May we know the status of the case filed against your employees recently arrested for asking 600,000 in exchange for a lower tax assessment? Ito po ba ay isolated o ito po ang kalakaran natin? Ano po nangyari sa kanila? Na-interrupt po ito ng NBI. Naglakas loob po yung kumpanya na magsumbong. First of all, good morning po, Mr. Chair, and thank you for inviting me and to the honorable members of the Senate Blue Ribbon Committee. In September po, I was still assigned in Malabon. I only reported for duty yesterday in Taguig, so I really do not have any personal knowledge of what happened. I only heard about it in the news. Who was the RDO back then? Si Attorney Deo Villar po. Nasaan po si Attorney Villar? Nalipat po siya sa Pampanga. Nasa Pampanga na ngayon. Opo. Alright. Kasi ang problema ho natin dito, yung inyong RDO District Office, inassess nitong dalawang kulukoy na ito, yung kumpanya ng 36 million. Nagkaroon ng tawaran na reduce sa 6 million. And finally, 800,000. Tapos, ang bibigyan lang ng official receipt ay 200,000 lang. Paano po ito nangyari? Kaya nga po ito yung sinasabi na useless itong LOA. Kasi pwede palang tawaran, di po ba? From 6 million, 36, bumaba ng 6. Doon pala kagad, lugi na ang gobyerno. Tapos 800,000 na lang. 200,000 lang ay i-resibo, sa kanya na yung 600,000. Talo yung gobyerno ho rito eh. Kaya nga, Mr. Commissioner, we really have to study this, sir. Itong LOA na ito, itong mga mission order, kasi hindi po nagagawa ang trabaho nito. Ginagawa lang po itong gatasan ng mga empleyado. Let's move on. Quezon City, are you here? Related lang, follow-up lang. Saang level ng authority yung may discretion to resolve kung ano yung pag-uusapan? Sino finally magre-resolve? May LOA. Nasa RDO, pwede na siyang in his own discretion. Sabihin niya, hindi, okay na yan. Commissioner? Yeah, actually the letter of authority is issued by the regional director in the regions, but it is implemented by the revenue district offices. Yes, but sino yung finally na magsasabing pwede yung sinesettle na yan? Sino magre-resolve? The RDO. Examiner? The revenue district officer, Mr. Chair. Revenue district officer. So yung examiner, wala sa authority niya yung siya mag-decide na pwede na yan. The approval is with the revenue. Approval niya. RDO. Thank you, Senator Eric. Yeah. Mr. Chair, regarding, babalikan ko lang po, it was asked a while ago, yung status po ng case noong liado na yes. interrupt sa Taguig. A forum is undergoing, an administrative case was filed against them. So it is undergoing investigation, and
they were preventively suspended for 90 days. Ongoing po ang formal investigation and hearing sa kaso nila. And malapit na pong mag-render ng decision on that case. Sino That is pong the- magde-decide? Ang office po ninyo para kung sila ay tanggalin? Yes po. Opo. Internal po ito sa Bureau of Internal Revenue. Yung admin case po. Although I understand there's also a pending criminal case with the Department of Justice. Opo. Alright, and then I just want to remind po si RDO natin, kayo ho yun, Taguig, hindi po ba po? Opo. You know, sir, transfer reshuffling of personnel, dapat hindi po ito excuse na hindi po ninyo alam. Dahil taon nyo na po ito nangyari po sa inyo, you should know what's happening sa inyo pong district office. Ano po? Opo. Hindi po yung sabihin, hindi ko po panahon ho yan. Hindi po. Kasi Panahon po naman ba? Yeah, I know. Pero dapat po alam ho ninyo when you take over, ano ho ba problema dito sa district office na ito? Nakakamit ba tayo ng target? Marami ba magnanakaw dito? Marami ba mga manluloko ng negosyante? Moving on. RDO 40 ng Cubao, are you here? Yes, sir. Good Kayo po, morning. Miss Yolanda Zafra. Good morning Okay. po. Are you familiar? O nasa posisyon pa ba ito si Crisanto Olazo? Rebel Group Supervisor po siya. Nandito po ba sa inyo ito? Your Honor, hindi po siya naka-assign sa RDO 40 Cubao. Nasaan po siya kaya? Answer, sir. Nag-retire na po siya. Last assignment niya po is sa VAT audit section. Sa BAT Audit Section. Kailan po siya Yes, sir. nag-retire? October Ditong October lang. 2025, sir. Kaya ako natanong, Mr. Yes, kaya ako natanong, Mr. Chair, may kaso po ito na charge po ito ng 2016 with grave misconduct over allegations of corruption. Ayun po, na-transfer ito from Negros na lumipat po dito sa Metro Manila. So, ang tanong po natin dyan, dito po sa BIR, former Commissioner Lumagi, ano actions po ninyo pag yung mga tao ninyo, monitor ba ninyo yung mga ganito, may mga kaso? Karamihan ng empleyado ng BIR, corruption po ang kaso. Buti sana kung murder, rape, kung ano pa dyan. Kaso mo, ang kaso po lagi, corruption. Ano nangyayari? Let me ask this question. Let me rephrase this, Commissioner Lumagi. How many employees were charged or were dismissed during your watch sa BIR? Ano rin po, no, total ng mga na formal charge and including yung mga decisions na execute po, total po niya nasa mga 132. And also, yung pagka po kasi merong mga complaints, we definitely act on it. Ang problema po kasi minsan yung mga ibang nagsusumbong po sa atin ay hindi willing magbigay ng ebidensya at mag-execute ng affidavit. Kaya hindi po nauuwi sa formal na cases. Kaya wala rin po kaming magawa dahil ayaw talaga. So, for all those na merong dokumento, katulad po nung na-entrap po dun sa Taguig, ay immediately po naggawa po tayo ng investigation doon and I immediately issued a preventive suspension order and nag-file po agad tayo ng formal charge a few days after. So ganyan po natin na siniseryoso lahat ng mga complaints but meron pa rin po tayo yung isang nagsumbong sa bandang Caloocan po na may extortion at willing din magpakita kaya naman po sinamahan natin siya. Ako mismo nandun at pinakulong po natin yung taong nangingikil. Tapos marami pa po yung ibang empleyado po na namimeke rin ng mga kasabot ng taxpayer sa Pandaraya. Pinahuli rin po natin yun at kinasuhan rin po natin ng kasong kriminal and also administrative cases. So as long as everything is properly documented and willing talagang magsampa ng complaint ay ina-actionan po natin yan kasi nga po I recognize the problem itong sinasabi niyo po tama naman po yan kaya nga isa yan sa naging focus or attention area nung panahon ko po na sisiryosohin po natin yan at alam po nila sinasabi ko po yan na kapag kami ginawang kalokohan ay talagang hindi po natin palulusutin. Ang tanong po natin, ito si Olazo, kare-retire lang ng October, so tatanggap pa po ito ng mga benepisyo? I mean, may kaso po ito noong 2016 ng misconduct over allegations of corruption. So may matatanggap po siya na pensyon.
kapag ka po, depende po sa maging resulta kasi po, didesisyonan pa rin naman po yan. Kapag ka napatunayan po na may liability po siya, I think isa po sa mga consequences nun yung forfeiture ng kanilang mga benefits. My last question now is before I give it to Senator Bam. Attorney Lumagi, is Mrs. Lumagi an employee of the BIR? Attorney Lumagi? Hindi po, Mr. Chair. Hindi siya. I'll reserve my next question. Thank you, Senator Sir Erwin. Senator Bam is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman.